Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang maliw, noon, ngayon at kailanman. Kaya nga't may espiritu siyang banal na sinugo sa kalupaan upang siyang magturo ng marapat, magpabatid ng dapat at magpatatag sa lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Walang taong matatag, walang taong matibay, walang taong matapang. Kaya may matapang, may matatag at matibay, manindigan sa buhay, marunong sa pamumuhay, mula sa Diyos amang mahal ang lahat ng iyan. Kaya't ang kalituhan, ang kaguluhan, ang galit, puot, hinanakit, pagdaramdam sa tuwin ay sinasambit, hindi sa Kanya yan. Kaya kung ito'y pinagahari na ng katauhan, magnilay na, bakit pananaigin? Siya baga ang dapat o ang Aba na marapat? Mga mahal, mahirap iulat ang katotohanan sa mga taong bulag sa katotohanan, bingi sa katotohanan. Subalit kapag mulat ka sa katotohanan, nakabukas ang pangunawa mo sa katotohanan, kay gaan mong tumanggap, kay dali mong makaunawa. Nang dahil yaon ang patotoo, may Diyos Ama na nagpapaunawa sa iyong kabutihan, ay makatanggap na mula sa Kanyang kalooban. Mga minamahal, dakilang Amang walang hanggan, patuloy papurihan at makikita niyo kung paano siya kumilos sa inyong buhay mula kay Juan. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat, at ang mula sa lupa ay nasa lupa, at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanyang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya nga't may kapahayagan upang iulat sa sanlibutan, sa taong tatanggap makakaunawang ganap. Tuwirang kaibahan nga ang aral at salita ng tao sa lupa. Dito sa lupa, iba ang pananalita. Ngunit ibinaba ng Ama ang maghayag ng katotohanan at mag-uulat ng tama. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nasaan ba ang Espiritu? May tuturo mo ba ito? Nasaan ba ang Ama? May tuturo mo ba siya? Walang makapagtuturo kung nasaan ang Espiritu. Espiritong masama at Espiritong mabuti. Ngunit at pasubali, maaari niyong masuri ang banal na Espiritu at masamang Espiritu. Sa tao, sa sarili niyo mismo. Kaya't ang may pandinig, muli nakarinig. Maliwanag ang katotohanan, mula sa itaas at dakila sa lahat ang mula sa lupa. Yaw na nga ang tinutukoy ay ang anak na ibinaba kasama ng Espiritu Santo na kung kikilalang tao ay makakaunawang totoo. Lahat ng bagay ay maipapaunawa niya, lahat ng salita ay mapaparinig niya. Kung nauukol at kinauukulang tanggapin, makikilala niyong lubos kung sinong nagturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama?
Iba ang pangungusap ng tao sa espiritu. Kaya't kung naniniwala ang tao kapag sinabi sa iyo, bukas magbalik ka, pagsisikapan niyang bukas babalik siya kahit na anong paraan. Sapagkat nakikipagtipan siya sa Diyos, hindi sa tao. Sapagkat nakikipagniig siya sa tao. Kahit hindi niya tuparin, tao kausap niya. Ngunit, paano mo mapapatotohanan na ang Diyos ang kaniig mo at kasama mo? Kapag sinusunod mo ang kanyang mga aral at tinutupad mo ang mga salita niya. Mga mahal, walang banal, walang matuwid at walang Diyos sa harapan nyo. Subalit, wala kayo kung walang pinagmulan na dapat ay narito, doon at nariyan sa puso't isipan ng tao. Kaya't siya una nga ang patotoo, ang kumikilala sa Ama ay nakikilala ang anak, at ang nakakakilala sa anak, nakikilala ang Ama. Kung magkagayon at nakilala ang Ama at anak, nakikilala ang espiritu nila. Naisang kumalaw, naisang magturan, naisang tumupad dito sa mundo. Kaya nga 3 persona ang tawag sa isang Diyos ng katotohanan, Diyos na buhay at Diyos ng katapatan, Diyos na walang hanggan, banal na espiritu. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung hindi sa tapat, kung hindi sa totoo, walang maglilingkod ng kaibang paglilingkod sa ibabaw ng mundo. Sapagkat ang pag-aaral at pinag-aralang pangtao ay kaiba sa turo ng Espiritu Santo. Kaya hindi maunawaan ng tao ang tinuturo ng banal na Espiritu ng mga hindi gayon ng karunungan. Kaya't sino ang naniniwala? Yung mga nakakaunawa lamang sa gawa at salita ng Diyos Amang Dakila. Sa mga nagtitiwalang may Espiritu Santo, may banal na Espiritu at may ibinabang Espiritu. Sa mga nagtitiwalang may Kristo at may Ama at may Anak na tinatawag, yaw na nga ang Kristo. Yung mga nagtitiwalang may ginagamit na Espiritu at gumagamit sa Espiritu at ginagamit ng Espiritu Santo. Sapagkat ang paggamit at pag-alipin ng banal ay iba sa paggamit at pag-alipin ng masama, kaya't doon nasusukat at makikita ang kaibahan ng pagkilos at pagtupad ng dalawang Espiritu. Mga minamahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Bakit? Sige po, ilabas nyo na siya. Yan. Sapagkat di siya pwede sa loob, ayaw niya sa loob. Yung gusto sa loob, sa loob. Yung ayaw sa loob, palabasin. Para nang sa gayon, hindi makaistorbo sa mga gusto sa loob. Tama po ba? Oh. Bata kasi yun eh. Anong hanap niyan? Yung gusto niya. Ngunit yung may isip, susundin ba yung gusto niya? Hindi. Susuriin kung ano yung gusto niya at kapag alam niyang tama at dapat, susundin niya rin ang sarili niya. Yun ang pagkakaiba ng matanda at bata. Ngunit kung magkamisan, may asal bata kahit matanda. Tama baga? Pinipilit yung kanya, mali naman. Ginugusto yung kanya, hindi naman tama. Kaya kung minsan matanda na, hindi pa dapat pagtiwalaan. Matanda na, hindi pa dapat paniwalaan. Sapagkat siya mismo, hindi niya alam ang gagawin niya. Tama baga? Ngayon, kung siya mismo ay alam niya yung tama at tumpak, maaari siyang gayahin o tularan. Ngunit, kung matanda man siya at wala siyang pinagkatandaan, di baling wag na siyang tularan.
Kaya't wala sa bata, wala sa matanda, nasa pagtupad, pagtalima, pagsunod sa kalooban ng Amang dakila. Kaya't bata man, kung nakakaunawa, masigit na lugod-lugod sa Ama. Ngunit matanda man at walang pangunawa sa katotohanan, di makadama sa katotohanan, hindi siya karapat-dapat sa pananaw ng Ama. Mga mahal, hindi maaaring sabihin o tukuyin ng tao, matanda na ako. Hindi mo na ako dapat turuan. Matanda na nga ako tumanda na ako ng ganito, tapos tuturuan mo ako, sino ka? Yan ang katotohanan. Na hindi naman sinusuri, ano ba ang itinuturo sa'yo? Sinabi ba sa'yong ganito paglalaba? Pag tinuturuan kang ganito paglalaba, sumagot ka, katanda ko ng ito, hindi ko pa alam ang maglaba. Pag ang tinuturo sa'yo, ganito ang paglilinis, katanda ko ng ito, hanggang ngayon tinuturuan mo pa ako maglinis. Pag sinabi sa'yo, ganito ang magluto, aba katanda ko na ito, ngayon mo pa lang ba ako paglulutuin? Pwede kang sumagot. Subalit, kapag sinabi sa'yo, hoy, huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi, yan, kahit matanda ka, maniwala ka. Tumanggap ka. Kapag sinabi sa'yo, ay, sinauna na yan, mali ng pananaw yan, hindi na tama yan, susunod ka pa sa pamahiin, anong mali diyan? Sabi naman niya sa'yo, kahit na siya'y matanda, bakit nga hindi mali, Eka? Sasabihin mo, magkuros tayo bago kumain. Habang nagkukuros, nagmumura ka naman. Sasabihin mong ikaw bata, o ba't nagdasal ka pa, nagmumura ka naman pala. Tama baga? Kaya hindi ibig sabihin matanda ka, lahat ng turo mo'y tama. Katatapos mo lang nagdasal. Pagkatapos nagtungayaw ka, anong napala mo sa pagdadasal mo? Wala. Pati yung batang nakikisunod sa iyong manalangin, ugali rin niya ay tulad ng sayo. Kaya, ang pagtuturo ng tama, pagsisiwalat ng marapat, pagbigay ng isang halimbawa, dapat ipangalandakan, ipaglaban, kahit kanino mang kapwa. Buhay bang Ama? At siya na nga ang Ama, katotohanan ang tinuturan niya. Hindi siya nag-isip ng masama sapagkat wala siyang isip na masama. Hindi siya nagsasabi ng masama sapagkat wala siyang masasabing masama. Sapagkat siya banal, mabuti kailanman. Kaya't kapag may narinig kang masamang salita, kapag may nagbulong sa iyo ng masamang salita, alam mo hindi sa kanya yan, huwag mo sundin. Ngunit kapag mabuti, pakinggan mo sapagkat alam mo, ang Diyos mo'y butihin at banal kung matawag ng tao. Mga minamahal, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Pag nangaral ka, sasabihin mo sa tao, unawain mo'y anak mo, makitid ang pangunawa niya Wala tayong magagawa. Wala kang magagawa. Ikaw na magulang ang umunawa. Ikaw kasi nakakaalam ng kanyang damdamin, di ba? At pagkatapos, sa'yo naman, sinukat ka ng Ama kung paano mo kayang gawin yun at kung paano mo tutuparin at kung ikaw ba'y magagawa mo yun. Biglang ginamit naman ang anak mo rin. Hindi mo nagawa sa anak mo ang unawain. Tapat ka bang anak ng Ama? Tapat ka bang sumusunod sa Kanya? Tapat ka bang lingkod sa Kanya? Tapat ka bang nangangaral ng salita Niya? Kaya yan ang di nyo alam. Ang mga mangangaral, malaki ang pananagutan. Kaya't kung hindi ito'y paghahari lamang ng Amang siyang dapat sundin at talimahin, walang mangangaral na magkukusang loob na wala namang pakinabang sa kapwa inaaralan ay patuloy mangangaral. Sapagkat walang pakinabang sa inaaralan. Ano ang pakinabang? Sa mga taong tumatanggap, masaya't may galak. Dahil kung ano naramdaman nila, nararamdaman ng nakinig sa kanila. At yan ang Ama. Ibinaba ng anak at pinababa ng Ama ang siniwalat niyang marapat at nasiyahan na tuwa ang nagbaba at ibinaba sa mga nakinig at sumunod, tumalima. Kaya mayroon bang kasamaan sa mabuting gawain? Tandaan ninyo, kaya't sinusuri rin, kahit sabihing mabuti ang gawain yan, maganda ang gawain yan,
Sapagkat hindi nga lahat ay maniniwalang ito'y mabuti, iyaw na'y mabuti, sapagkat ang tao'y magsusuri muna. At kapag nakapagsuri ngang maganda at mabuti, ikaw mismong may kaisipan, manahan ka sa mabuti. Mga mahal, binigyan ng sentido ko mo ng tao, kaisipan baga ito, upang makapagtanto, makapagnilay, magsuring ganap. At kapag nakapagnilay, nakapagtanto at nakapagnilay, nabuhay, ang Ama at natanto mo, nasuri mo, buhay nga siyang tapat at totoo. Ikaw ba'y lalayo pa sa Kanya? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaniyahanang, nek karamaniyahanang, nek karamaniyahanang. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dapat niyong pagtibayin sa loob niyo na hindi lahat ay sa mabilis at madaling paraan makukuha. Lalo tigit kung karamdaman. Sapagkat walang alam ang tao na mabilis at magaang paraan, maliban ang Ama magtuturo. Kaya mapapalad kayong ura-urada pagda kay pinagaling, sapagkat nagpadama, nagpakilala siya sa hiwaga niya, nawa na may nakita nga ito kung paano siya gumanap. Paano naman kung pagkatapos niyang nagpakilala, walang nakakita sa kanyang mabuting ginawa? Masisiyahan ba siya? Matutuwa ba siya? Hindi. Kaya dapat makita niyo sa tuwin at masuri niyong ganap ang kabutihan ng Ama, upang malubod siya, matuwa at masiyahan naman, naghahandog sa bawat anak niya. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Kaya't maliwanag ang tinuran at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga mahal, walang pagkabulat di pinagbubulaanan at dapat pabulaanan ang salitang banal. Ngunit ilan kaya ang totoong tatanggap? Ilan kaya ang magsasabuhay? Upang silang tumanggap at nagsabuhay, mapatotohanan nilang makapangyarihan ang aral ng Ama, ang salita niya. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kantan. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ang palay, makita mong palay pa lang ng hinasik. Pag binalikan mo, ikaw na nangangasiwa. Kung ilang araw di ka pumasok o pumunta sa iyong bukid, may nakatubo ng punla. At kung ilang araw ka na namang hindi pupunta, dahil nagtitiwala kang may tubig naman sila, at maganda naman ang tubo, wala naman suso, walang hanip, tiwalang-tiwala ka, di ka papasok ng isang araw, o ginawa mo ng isang buwan. Maganda naman ang aking palay. Nakasisigurado ka bang maganda pagbabalik mo? Yan ang pananampalataya. Tandaan ninyo, mga minamahal ko. Huwag siguraduhin ng tao na ang pananampalataya ay laging matatag matibay kung binabaliwala ang bawat araw. Na kampante, kontento, ginagawa kung anong gusto, sapagkat alam nandun ang Diyos sa puso nila, nandun ang isip nila ay nasa Kanya na. Ngunit iba naman nilalaman, iba ginagawa, iba nasa puso nila, sabi siya, ngunit hindi pala. Nang magunita at maalala, naagaw na pala lahat, tulad ng palay. Sang araw pumunta ang may-ari, aba may uod. Ang magandang palay niya, nakita niya, may sira. Dumako sa bandaron, aba may suso.
Nakita niya ang kanyang palay, may bakante na. Ang dating tiningnan niya'y punla, ngayon ay lupa. Dumako na naman sa bandaron, nako, may daga naman. Ang kanyang 3 hektarya nang pasukin ng maninira, ang pag-aakala niyang napakaganda dahil tamad na siyang pumaroon. Yun pala, ilan-ilan na lang. At mabuti nga nakaalala siya. Buti nga naalala pa niya. Ang sabi niya, nang maalala niya, sayang na sayang naman ang aking mga punla. Kung ako sana'y araw-araw nagpunta rito, naagapan ko sana. Hindi sana kinain ng suso. Hindi sana nakain ng uod. Hindi sana nadaga sapagkat naagapan ko sana. Yan ang mga taong kampante, kontento, nang sabi nila, nasa Panginoon naman ako. Gagawin ko muna yung para sa akin. Alam naman niya ginagawa ko, nakikita naman niya ako. Oo nga, nakikita niya nga wala ka na sa isip niya eh. Hindi na nga siyang iniisip mo, iba na iniisip mo. Nakikita niya nang wala na nga sa puso mo, iba na nasa damdamin mo. Kaya magpasalamat ka nang nagpagudita siya. Biglang isang araw nagising ka, aba nakakalimot na pala ako. Mapalad ka kung may tinira pa at hindi pa lubos na agaw ng kalaban niya. Maari ka pang makabalikwas, maari ka pang makabawi at masabi mong, Diyos ko, patawad po. Tulungan mo po akong ang dating hinasik mo sa akin na mayabong ay muling yumabong at alagaan mo. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kung minsan ang tao dinadahilan nagsasangkalan, ngunit madadaya mo bang Ama? Makikilala mo siya sa panandalian lang ba? At nakatupad ka na ba sa magaan lamang at madali mong pagkilala? Hindi. Kaya araw at gabi, ang gusto niya'y mauna siya sa buhay ng tao. Ang gusto niya'y manahan siya sa buhay ng tao. Ang gusto niya'y kilalaning lubos pa siya ng tao upang ang taong kumikilala at nadarama siya, hindi mawaglit sa isip at damdamin nila kung sino siyang Diyos na totoo. Mga mahal, hanggang sa nang pagsikapan ng may-ari ng bukid na siya'y araw-araw ay lumusong, pinatay ng kanyang pag-aalaga ang uod, nawala sa kanyang pag-aalaga ang mga suso, nagsitakbo at nawala ang mga daga sa kanyang pangangalaga, at araw-araw siya ay nag-ulip. Bumubunot siya sa makakapal na kanyang punla at doon siya ay nagtatanim. At dahil takot na siyang baka muli makain, inaraw-araw niya yaon. Hanggang sa di niya namamalayan kung gaano ang lago nung una na nawala dahil sa sipag niya at tiyaga at pangangalaga at pananalig niya sa Diyos amang dakila, mas higit ang ibinalik niya sa lupa. Yan ang pawang katotohanan. Ibinigay ko ang magaang talinghaga upang kayo'y makaunawa. Ibinigay ko ang magaan na pananalita upang kayo'y makaunawa. Pinahayag ko ang magaang pangunawa upang kayo'y makaunawa. Subalit, kung di pa kayo uunawa at makakaunawa, sino pa kayang hinihintay nyo pawa upang sa inyo'y magbigay unawa? Mga mahal, ang ama'y laging handa at nakatuon sa kanyang mga anak, laging nagsisikap na ang kanyang mga anak ay mapagbagong ganap, laging handang tumawid siya sa lahat ng dako upang siya'y mangalaga, laging nakaakay siya sa tao sa mga nadidimlan upang tanglawan, at lagi siyang handang mag-aliw at magpagbagalak sa mga taong nalulumbay. Subalit, dahil wala siya sa damdamin ng mga ito, dahil wala ang kanyang aral sa isipan nila, hindi maapuhap, di madama kung sino siya, kaya't anuman ang sambitin niya, walang silbi aral niya. Mapapalad kayong may pagninilay, may pagtatanto,
may pagbubulay at napagwawari-wari nyo. Kailangan nyo'y Ama, dakila siya sa buhay nyo. Kung siya'y pahihigit nyo sa lahat ng sandali, siyang mangunguna at magbibigay lugod, galak sa bawat anak niya. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Naway na pagnilay-nilay nyo ang aking talinghaga upang sa inyong araw at gabing pagtitiwala sa mang dakila, mabuhay ang pag-asa niyong kailan may di nag-aalinlangan at walang pag-aalinlangan, upang ang kanyang hiwagat mahimalang gawa ay makita nyo sa lupa. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Kaya't maliwanag na tinuran, inialay ng anak ang sarili, ibinigay naman ng Ama ang kakayahan upang makayanan ang tutup din at gagawin, yamang isinugo sa mga anak niyang mahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagsasalarawan ng pakikipagtapatan, pagsasabuhay ng pakikipagtotohanan, kayo rin mismo ang magkikita kung paano kumilos gumanap ang Diyos Ama. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kung kaakit-akit ang ginto na kumikinang, kaakit-akit din ang gintong aral ng Ama sa mga nagpapahalagat nakakaunawa sa salita niya. Ngunit magkaiba ang kinang ng ginto, ang gintong na ilalawit na isasabit sa katawan ng tao at kung saan dako isisilid ito. Ngunit ang gintong aral, hindi ito sinasabit, kundi ito'y pinapaloob. Ito'y binubuhay at tinatahan sa diwa ng tao, kaya't ang taong matamnan nito at kamtiniyang turuan ng sarili, siya mismo'y makikinabang bilang anak na totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadyang tapat at totoo ang Diyos. Bakit kung magkamisan, sa halip na pamangkin, ang aampunin ng mga nag-aampon ay iba? Sapagkat kung magkamisan, may magulang na nagseselo sa sariling kapatid na hindi alam ang kapagalan at pinagpapaguran kung papaano, kaya minsan magkakagalit lamang. Ngunit, kung minsan naman, sa palagay naman ng nag-ampon, baka sakaling ibang tao, mahalin kaming totoo. Ang pamangkin ko, baka pag ako'y sinagot-sagot, magalit lang ako. Ngunit hindi yaw ng basihan. Kadugo mo at di mo kadugo. Kung mabuti ang aampunin mo, parehas lang din. Sapagkat, ang mabuting ugalit, mabuting kalooban, mabuting kaisipan, ang magsasabi niyan na mapalad kang nag-ampon. Subalit hindi dahil magkaibang dugo o dahil kadugo mo. Kaya lamang natutupad at nagaganap yaon upang maisalarawan at mapatotohanan ng Ama sa mga api na mga anak, sa mga walang lumingap, kahit hindi nila kaano-ano, kapag sila'y minahal na ganap, kaya nilang mahaling tunay na anak. Kaya't iba't ibang ginagawa ng Ama, kaparaanan niyang para makita ang mga anak niya kung paano lumingap at magmahal ng kapwa-tao nila. Kaya't kung papaano sila nagmahal at tapat na nagmahal, tunay na kinilalang magulang, tunay na nakilalang magulang ng mga kanilang inalagaan, na tapat ding nabuhay ang isip at damdamin
ay ang pagmamahal. Kaya't di man magkaano-ano, nagmamahalan kapwa, ngunit kung magkamisan, magkakadugoy, laban-laban. Sapagkat hindi ito mawawala sa balat ng lupa, nang dahil ito'y nakatala. Mapapalad kayong sa diwa nyo'y luminis, at ang nagpalinis ay hindi nyo nakikita, ang lubos na lumilinis ay di nyo makikita, ngunit napapasok sa diwa nyo ang malinis at mabuti. Yaw na nga ang pagkilos ng tapat ng totoo nang di nyo nakikitang banal na espiritu. Kaya nga, halina kayo mga nibig ko't minamahal kong totoo. Suriin at bulayin ang tinuran ko upang mapagtanto nyo. Hindi man kayo magkakaano-ano, kung magkakaisa kayo ng damdamin at totoo ang amang layunin nyo, tunay na magkakatuwiran kayo ng mabuting kaisipan at magbibigayan kayong may pagmamahalan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Kaya't ang naniniwala sa kanyang patuto ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Yaon ang Espiritu. Ang naniniwala na tao sa iniyulat at pinamulat ng Ama, tuwiran niya, napapatotohanan nila, tapat ang Diyos na nangusap sa ilang, sa dalampasigan, sa panatagan, sa burol, o sa bundok man, maging sa templong naturingan. Sapagkat iisa ang nangusap at ginamit ay kaisa, kaya't natupad ang aral at salita ng Ama, maisalarawan, maipahayag ang para sa Kanya, at kikilala naman ang mga anak niyang kikilalang kumilala at nakakilala ng tuwid na tinanggap siya. Kaya't mapapalad kayong nakakilala sa anak at kinilala ang Ama dahil sa anak, at nakilala niyo ang anak at ama sa pamamagitan ng Espiritong di niyo makita at makikita. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Totoo at dakila ang Diyos. Nang panahong iyon, mula sa mga gawa ng apostol. Nang panahong iyon, dumarami ng mga sumasampalataya at nagreklamong mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino, at puspos ng Espiritu Santo. At iuukol namin naman doon ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga-Antioquia. Isang hentil na naakit sa Judaismo, iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na tumanggap at lumaganap ang salita ng Diyos, at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote. Marami ang sumampalataya. Maliwanag ang katotohanan. Sa unay, puro pagdurusa sa palagay ng mga nakikiisa. Sapagkat kay hirap ng binabata nila,
Kahirap ng sinusuong nila, kahirap ng pinaglalaban nila, yamang di sila makilala at tanggapin ng iba. Ngunit, nang kumilos ang Ama at napakilos ang Espiritu niya, ang mga taong tumanggap sa kanila'y dumami ng dumamit na parami. Yaw na nga ang patotoo, ang mga nakarinig ay may pandama, ang mga nakakilala ay nakakita nga ng mahiwagang gawa ng Ama. Kaya't ang mga sumunod ay nakadama at nakakita, kaya tumalima sila na may galak sa puso ng bawat isa. Mapapalad kayo, tumatalima, sumusunod, na ang galak sa puso niyo'y nananahan, at patuloy niyong naipagsisigaw at ipagsisigawan ang kadakilaan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Dahil sa mga kaganapan, sa mga pinakikita niya, patutuon kahit ikay sa isip mo lang inisip yun, alam niya. Sa isip mo lang naiisip yun, di ka man nagsasalita, batid niya. Tama po ba? At diyan napapatotohanan ng banal na Espiritu na siya'y buhay. Ako po kasi ay, nung bata kami, yung, alam niyo po ba yung taramindo? Yung minalmal na taramindo? Ang aking po magulang ay, naku, sarap na sarap po ako nung pagka, yung minalmal na ano, yung bang tinatawag na, ano ba? Hindi naman sampurado. Ano ba yun? Salada. Ensalada. Selada. Ensalada ba? Ensalada na kalaman. Ay, sampalok. Sabi ko lang sa isip ko, hindi na ako makakatikim nun. Kasi, wala na akong inda. Pero katagal ko nang hindi na minimithi yun, na inumin. Ngunit isang araw ay, bakit parang gusto ko yun? Ngunit binahaliwala ko lang yun. Kahapon pa po nangyari yun, subalit ito dinaratal sa akin upang patotohanan ng Diyos na nalimutan mo manghiyayag kahapon dahil hindi ko takda yun, ngunit kapag ginusto ko ay pababatid, pauulat ko. Eto po yun. Tawag sa akin ng anak ko. Sabi niya, Ma, di ba gusto mo yung ensaladang sampalok? Oh, oo, sabi ko, ginawa kita. Sabi ko, talaga? Alam niyo po, kundi sa mga kaganapang yan, na mula sa simulang maglingkod po ako, ay di ko napapatotohanan na yung mga minipinsahe ng Diyos na sa isip mo pa lang ay alam niya na. Eh kahit kailan po hindi ako magsisiwalat ng mga salita niya sapagkat wala palang kaganapan, di pala nangyayari. Kaya po, kung buhay lang ang ating pananampalataya at totoo tayong nananalig, pumikit ka lang. Inisip mo, paano kaya ako makapaglilingkod? Pinuproblema ko sinong mag-aalaga ng aking apo. Kumikilos na ang Diyos mo. Pinababatid sa iyo kung paanong gagawin mo. O ayan, bakit po yung mga iba rito kasamay apo nila? Naglilingkod sila kasamay apo. Pero nakakalungkot kapag may sinabing, kaya po ako hindi makapaglingkod dahil po yung apo ko iniwan po kasi sa akin noon po samantalang noon sabi, gusto ko pong mapalapit para po pag malapit na ako, hindi na po mahirap ang dito na lang po ako sa malapit para po binigay yung malapit. Sinabi sa kanya, manalig ka, makakakuha ka ng malapit na. Eto na. Nung nalapit na at malapit na,
malayo naman. At nang lumayo at malayo nga, lalo nang napalayo. Kaya nang malayo, wala na nga. Di nalalapit. At lalapit muli, pag nakaalala, may dudulog pala. May pangyayari pong ganito, huwag kayong mag-isip ng masama. Kaya lamang po ito sinisiwalat sa inyo. Ito si Apo Kunching, napakarami na po niyang nakahalupilo, nakausap, nakaharap. Na sa totoo lang, kung katulad ng isang tao, lahat ay napakaraming chismis na alam ni Apo Kunching. Ang kalikaw ng bituka ng tao ay napakarami niyang alam. So balit, isa man wala kayong narinig, at maging sa mga lagad, wala silang narinig na binahagi si Apo Kunching. Ganun-ganun naman, ganun-ganun. Maging sa pamilya, walang binahaging, ganun-ganun yung alam ko, ganun-ganun. Bakit? Kaya mo yung nalaman sa pamamagitan ng banal na espiritong sa'yo'y nagpapabatid para dumulog sa'yo ang tao. Ngayon, nang dumulog sa'yo'y siniraan mo, pagtitiwalaan ka pa ba? Kaya selan po ng pagtanggap sa banal. Hindi pwedeng katulad ng sama-sama na espiritu. Ang masamang espiritu, pag nalaman mo chismis ni Pedro, ibubulong mo na kay Juana. Ganyan ang masamang espiritu, ikakalat na. Kaya alam nyo na ngayon ang sikreto. Kung kayo'y gayon, hindi banal na espiritu na sa inyo. Dahil kinalat nyo yung kahihiyan ng kapwa nyo eh. Pinamahagi nyo. Paano nyo sasabing nasa banal kayo? At pagkatapos ipagpipilitan ng tao, nasa Panginoon ako. Yan ngayon ang hahatulan ng Ama. Yung mga nagsasabing gayon sa takdang panahon na, sasabihin, Panginoon, naglingkod ako. Naglingkod ka, anak, anong ginawa mo? Pinahamak mo si Pedro, pinahamak mo si Petra. Naglingkod ka, anak? Kinutya mo si Juan. Siniraan mo si Pedro. Naglingkod ka, anak? Sinaktan mo ang mahirap na walang laban sa'yo. Sinamantala mo ang kahinaan ng kapwa mong walang laban sa'yo. Nagsamantala ka dahil kaya mo at may kakayahan ka. Ang wala ay hindi makapwersa dahil walang pwersa. Yan ba ang alam ng tao? Ang banal ay banal, ang matwid ay matwid. Wala mang banal na tao, wala mang matwid na tao. Subalit kung tunay na tinanggap ng tao ang banal, ang baluktot ay may uunat. Ang mali, may tatama. Kaya nga, pagtibayin ang loob nyo, suriin yung kadap, at paging dapatin nyo kung anong nasa inyo, at magalak magpugay kayo sa Ama, kapag naramdaman nyo, napatotohanan nyo, banal nga pala ang nasa inyo. At magmithi kayo, at mithi ninyong manahan sa inyo, sapagkat kayo mismo ang makadarama at magpapatutong masaya siyang kapiling, masarap siyang kasama. Hindi niyo man nakikita, o aking mga mahal, tuwirang kung sinambit ito, upang mapagtanto ninyo, anong dapat piliin nyo, manahan sa puso't isip nyo, ang isabaga o ang tumpa at marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Maliban, kung pag-uusapan ng ilang alagad kung paano itutuwid itong baluktot na ito, kung pag-uusapan ng mga matwid kung paano iuunat itong baluktot na ito, pag-aaralan nila at pag-uusapan ang dapat gawin para akayin, para mahango, hindi para ilublob, para ipahamak. Hindi para itulak, para mabulid at tumuwad, kundi para hatakin kung nawawasa kay buuin, para hatakin
kung nadidimlan ay magliwanag, para hatakin kung nanghihinay, palakasin, para hatakin kung nawawalay ay ibalik. Mapapalad kayong naging daan ng kapwa nyo sa mabutihan at nakakilalang tapat. Subalit kahabag-habag, ang nagpahamak, ang nagbigay paraan para lalo pang maghidwaan at magkawata-wata. Sapagkat daratalang paghatol, pakatandaan nyo, mga minamahal. Kaya't mapapalad kayong nagpapakatotoo, nagpapakatapat, at ang Ama ay patuloy niyong hinahanap. Masusumpungan niyo siyang ganap, at kayo'y kanyang aaliwin, pagagalakin. Nek karamaniyahana, nek karamaniyahana, nek karamaniyahana. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Totoo, tapat ang Diyos. Pag wala na kayo nakitang makopa, hindi na uso makopa. Ngunit kahit mauso ang ubas, walang magdadala ng laging ubas. Maliban ang puso ng magdadala, ay naalala niyang maraming mahirap doon. Makapakain nga ako ng ubas sa mahirap kasi baka hindi nakakatikim. Magandang layunin, mabuting damdamin. Sumikal na buhay ang Ama diyan. Buhay ba ang Ama? Pag nausa, nausa, hindi pala usa. Pag nauso na naman ang mansadas, baka sakali. Pira-piraso kayo kung 1,000 kayo. Pero yung 1,000 na yung bibigyan lahat. Nako, patugtog natin ang kampana pag nangyari. Sapagkat, manghihinayang magbibilang. Naku po, sa 10 piso na lang ang mansana sa 1,000. Naku ko, kay rami Subalit hindi na bilang na kwenta. Pag binalik naman ang Ama ito sa akin, doble. Kaya pag may gumanap na gayon, patugtog muli ang kampana! Nabuhay ang Ama sa puso nila. Naalala, mahirap makatikim sana siya. Dahil yun ang paalala ng Ama. Gunitain mo ang Aba, maalala mo sila, yamang anak kita. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat alin baga ang masarap? Ang ika'y binibigyan o ikaw ang nagbibigay? Ang ikaw ang kumakabig o ikaw ang tumutulak? Walang masarap doon. Sapagkat kung puro kabig ka, manok ka ba? Tuka ka lang ng tuka? Ayaw mong tumulak? Ahas ka ba? At gusto mo na lamang puro pumapalupot? Ayaw mong magkawala? Mga mahal, ang manapang sambitin. Mapapalad kayong mga binabahaginan at patuloy na kaladlad ang palad, patuloy kayong makakalahad, patuloy kayong makakasahod. Sapagkat ang Ama kong magbagsak, walang takda, walang patuloy na hindi tatapusin. Sa tao yan, ngunit ang kapangyarihan niya ay walang katapusan. Ngunit ang daloy ng tubig, maaring mapatdan, maaring mapatid, tulad sa isang ilog, tulad sa isang sapa. Subalit ang malawak at napakalalim na karagatan, sino man ang magtambak, hindi nila mabubuong tambakan yan. Kaya ibig sabihin, ang Amang malalim sa lahat, ang Amang malawak, ang lahat ng Kanya ay Kanya nga, maaring padaluyin sa mga natigang, maaring dumaloy sa tigang na lupa. Ang nais niyang dumaloy at padaluyin. Kung magkagayon, kung kilala siyang tuwiran, alam niyo kung papaano siya'y tapat na magmahal. Kaya't ang tapat na pag-ibig niya, maramdaman niyo nawa upang mapakilala niyo siya'y bahagi ng buhay niyo at nabahagi sa inyo, kaya't pinamahagi niyo naman ang pag-ibig niyang matapat. Pagpalain kayo. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Alam kong mas magagawa
ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ay, magaling na yan, magaling na yan. Manalig, umangkin at tanggapin, di nasaktan niya, napahiya lang. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Diyan, sabi ko sa'yo, stress na yan, anak eh. Ang tao, pag sumosobra ng pag-iisip, sumasakit na yung batok, sumasakit na yung ganito, kasi pagod na yung ugat patungong utak. Kaya dapat ang tao napapahinga, natutulog, kumakain. Kaya binigyan ng pagtulog ang tao para matulog. Kaya binigyan ng tiyan para kumain. Kung alam ng Ama na pwedeng buhayin ang tao na hindi natutulog at hindi kakain, di sana hindi niya nabinigay ang gabi at hindi niya binigay ang tulog. Di sana hindi niya nabinigay ang bituka para wala nang sab na ng pagkain. Kaya binigay ang bituka para pakainin at binigyan ng isip para sidla ng isip. Para naman daluyan ng salita. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, lahat ng minidensya o internal ng tao sa loob. Sa loob. Mekanism, lahat ng mekanism. Internal organ ng tao. May kanya-kanyang pagkilos at gamit. Kaya, ang isip nyo, gamitin nyo sa mabuti, gamitin nyo sa maganda, upang ang puso't isipan nyo at maging pagkatao nyo, maganda rin ang magawa niya. Buhay bang Ama? Mabuti rin ang madama, sapagkat dito lahat nagmumula ang gagawin ng tao sa lupa, ang kukunin ng tao sa lupa, hindi nagmumula sa mata, dito nagmumula ang sinasabi, ang gagawin, ang kukunin, ang pupuntahan. Kapag sinabi ng isip mo, pupunta ka ng Amerika, hindi lahat ng gusto mong pumunta ng Amerika makakapunta ka dahil kailangan mo ng visa. Ngunit kapag sinabi ng isip mo, kailangan matuto ako sa Diyos, lahat pagbigay sa kanilang Diyos, Ama. Sapagkat lahat ng gumugustong matuto sa Kanya, ibibigyan niya, babaginan niya nang matuto sila para sa Kanya.
Ngunit hindi lahat ng nagmiting makarating ng Amerika ay makakaparoon nga. Subalit lahat ng magmimiting Ama ay kilalanin, makilala, mabibigyan niya yan ng bisa. Bisa ng kapangyarihan ng kanyang salita, bisa ng kapangyarihan ng kanyang gawa, bisa ng kapangyarihan para makilala siya sa lupa, sapagkat siyang tunay na dakila. Hindi katulad ng bisa, pasaporte pa, dokumento pa. Ang bisa ng kapangyarihan ng Ama, matatalaan ka sa isip mo kung anong mabuti, kung anong dapat, kung anong tama, kung anong marapat. Kaya kapag itong pumapasok sa iyo, magpuri ka't magpasalamat siya mismo. Ngunit kapag may pumapasok ng iba-iba, masama, pangit, hindi na siya yan ang nagtatala. Kaya kumilos ka na. Ibalikwas mo na sa mabuti ang isip mo upang matupad maganap ang mabuti sa buhay mo. Sapagkat ikaw ay anak niya, ayaw niyang mapalungi, ayaw niyang mapariwara, ayaw niyang mapahamak, ayaw niyang malumbay, ayaw niyang mamatay na walang laban. Sapagkat anak kanyang tapat. Mga minamahal, ang katotohanan ay katotohanan kapag nakilala siya na tuwiran, pararamdam niya sa inyo kung baakit. Anong baakit? Bakit siya nagbigay? Paano siya nagbibigay ng buhay? Pawang katotohanan, sumainyo ang kapayapaan. Alam kong may pamigay na Cecilia, magagawa ang Ama. Ngatain mo nga dyan, nguyain mo, tingnan mo kung sasakit yan. Masakit ba? Oh! Lulun ka. Nakalulun ka. Oh! Wala kang sakit. Kaya kapag inisip mo may sakit ka, nararamdaman mo. Pag wala kang naisip na may sakit ka, malakas ka. Kaya palakasin nyo sa isip nyo ang pananalig at pananampalataya upang huwag kayong igupo ng sinasabi nyong may sakit ka. Dahil ang Ama ang bumubuhay ng pag-asa, ang Ama ang bumubuhay ng sigla, ang Ama ang bubuhay ng ligaya. Pagpalain kayo. O kung nasaktan yan, de sana namula. Maliban, kadkarin mo ng kadkarin, talagang kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karamaniyahanam, net karamaniyahanam, net karamaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Ay, oh, Kenny na, Kenny. Oh, yan. Tayo. Oh, tayo. Oh, ha, lakad. Kenny. Halika, bisa. Sige, talakad ka. Oh, ayos ka na. Oh. Pag ika'y taong-tao, sa isip at damdamin mo, hindi mo ba maisip, nililingap ko yung mga batang ito, yung apo ko nga, di ko naalagaan. Kaya pinapatay ng Ama sa isip mo yan, upang mapaglingkuran mo ibang katauhan. Pinaglingkuran mo ito, pinaglingkuran mo yon. Pinaglilingkuran ko ito, yung anak ko, hindi ko nga mapaglingkuran. Pinapatay ng Ama yan upang mapaglingkuran mo ibang katauhan. Sapagkat kapag napanaigang iyong katauhan, walang maglilingkod kanino man. Kaya't yaon ang patotoo, damdamin nyo'y maaring patayin, isip nyo'y maaring patayin din. Ang nilalaman na di marapat upang mabuhay ang dapat. Pagharian kayong ganap. Nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam, nek karamaniyahanam. Buhay bang Diyos?
Tapat ba ang Diyos? Tingin ang tubig ito. Kala ko malilate na naman ako. Kala ko di ako makapaglilingkod. Nakaupo po ako habang ako'y nagagayak. Biglang tayo ko, aroy, Diyos ko, ang aking litid, nanigas. Hindi ko po maiyak ba, mapakasakit. Sabi ng kabiyak ng puso, bakit teka, lumugutok ka ako, nayunat ko na naman bigla. Sabi ko, Ama, sabi ko po kahapon, baka malate na naman ako, ayoko po malate. Salamat. Pinahakbang. O sige anak, umakbang ka. Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, lagi niyong tatandaan, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay matapat. Dumiretso ka nga anak. Dumilat ka. Inom. Ako na. Oh, ba't nakalagok ka? May bumara ba? Kapag may bumabara dito, tandaan mo anak, mas mahirap pang lunurin ng tubig. Kaya nga yung mga na-stroke isang kutsara lang pag hindi dinahandahan pero subuan mo ng kende, masisip-sip nila. Subuan mo ng kanin, mailololo unti-unti. Pag tubig, di ibig sabihin, walang baral lalamunan mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama, mga minamahal? Kaya nga sabi sa inyo, pa-check up mo para mawala sa isip niya yan nang matulog ka ng mahimbing. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sumainyo ang kapayapaan. May bukas pa. May bukas pa. Ayan. Lagi niyong tatandaan, may bukas pa ha. Oh, hindi ka na masyadong ubong-ubo. Ano po? Baka gusto niyong mamaya na lang. May bukas pa po. May mission po ngayon. Kaya po, alam niyo po, sabi nga po, puro alam niyo po, sabi nga po, pag sinunod mo sarili mo, matutulog ka na lang. Ano? Sabi nung anak ko, Ma, sana mabalik yung dating, ano mo. Bakit sabi ko, mas masarap nga ngayon anak mabilis akong humakbang, masarap pa. Hindi, sabi niya, hindi mo lang kasi nasabi, marami kayo iniintindi, papagod ka, magpahinga ka naman Anak, mas mahirap para sa akin ang nagpapahinga. Kapag nakapahinga ako bilang tawa ko ron, mag-iisip ako. Pag naglilingkod ako, wala akong isip. Ay, wala palang isip si Apo pagka naglilingkod. Opo, nawawalan ako ng isip pagka naglilingkod ako. Kasi ang nasa isip ko, yung binibigkas niya pag po nasa pagkatao ko, iniisip ko, ba't ganyan si Pedro? Gusto ko nang, ba't ganyan si Juan? Ano pa ba kulang? Ano? Kaya sasabihin mo, mahirap po talaga, Panginoon, maglingkod, ayoko na po. Tama po ba? Kaya, alin ang masarap? Ang maglingkod o nakatahimik kang nagpapahinga, ang isip mo'y naglalaro, ang kung ano-ano. Kala ng iba, magpahinga ka na lang nakapagpahinga ba? Ano ka magpapahinga pag inisip mo yung kung ano-ano? Mapapahinga isip mo pag relax ito. Kaya, tingnan ninyo yung nagpapahinga, ano itsura?
Ano itsura ng mga nagpapahinga? Ano itsura? Oh, ano nga itsura ng mga nagpapahinga? Ano po? Tahimik. Ano kulay? Gusto nyo magpahinga? Ba, masama yun. Buhay ba ang Diyos? Dahil ang Diyos ay pag-asa, ang gusto niya ay lagi kang buhay ang pag-asa sa Kanya. Kaya, o gusto nyo magpahinga? Tumahimik po yung anak ko, hindi sumagot. Bahala ka, sabi niya. Sige ka ako. Pag hindi ako kumilos, doon ka ako malungkot. Pero pag ako puntar, masaya, tumawa ka. Buhay ba ang Diyos? Oh, di po ba? Kaya, sa totoo lang po, kami kumisan ay maging seryoso. Oo nga po, hindi mo na nagagawa yung obligasyon mo bilang ina, bilang asawa, bilang lola, bilang kapatid. Ngunit sabi ko sa Panginoon, hindi po ba Panginoon, ang hindi ko nagagawa, ikaw ang tutupad. Ang di ko magawa, ikaw ang gagawa. Dahil hindi ko kaya yon, ikaw may kaya ka, bahala ka na. Buhay po ba ang Diyos? Kanya-kanya po tayong iniba ng damdamin. Kanya-kanya po tayong damdamin, kanya-kanya po tayong kaisipan. Hindi ko po inaabot kung ano meron ako. Dahil hindi ko pwedeng iabot sa inyo. Ngunit pwede nyo pong alamin kung ano meron ako para maunawaan nyo aking damdamin. Sapagkat hindi nga po pwedeng gawin mo lang ito. Maggawa-gawaan ka lang. Ngunit kaya mo nagagawa dahil yun eh. Kaya pag binasi mo at napagbasihan mo, mas masarap pa rin. O kayo, alin ang masarap? Naglilingkod hindi? May bilin sa akin kanina eh. Paggising ko sa umaga eh, tipunin ko raw kayo eh. Kaya, may bukas po. May bukas pa. May mission po kami ngayon eh. Susundin ko lang po yung bilin kasi matagal ko na po sila hindi natitipon eh. Kaya, ang mga naririto, pasok ng adoration. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga lagad lang po. Hindi po kayo kasali. Ano po? Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglay ang galak sa puso nyo. Lagi nyong asahan, may gagawing mabutit mainamang Ama sa buhay nyo. Lagi nyong tanggapin na walang pag-aalinlangan buhay siyang kikilo sa buhay nyo. At lagi nyo pong paniwalaan ang kahiwagaan niya at kapangyarihan. Nang sa gayon, yung napaka-imposibleng mangyari maging posible. Ang napakahirap mangyari ay magaang mangyayari. Ang wala sa inyo, pagkahaba-habang wala, malapit sa inyo, ipakita niya sa inyo. Sapagkat siya ay totoo, tapat, kanino man at kahit saang dako. Pagpalain kayo ng higit panggalak ang inyong matabo. Tayo na po, mulita na. Alipo, yako aliko.